Christ did not take on himself the glory of becoming high priest. Ano makikita niyo dyan? Ang makikita natin dyan yung pagiging humble niya. Yung pagiging mapakumbaba niya. Yung pagiging Diyos niya, sinacrifice niya sa pagiging pagkatawang tao para lang, what? Para lang ipakita yung pagiging high priest at greater priest. Kasi yung high priest, yung priest noon, sila ay nag-o-offer ng mga lamb, goats, and bulls. Bulls ba? Yung mga kambing, baka, tsaka topa. Pero si Christ, anong in-offer niya? Ano yung in-offer niya? Sarili niya. Sarili niya po. Hindi siya nag-offer ng mga baka, kambing, tupa. Hindi. Mismo yung sarili niya. Yung pinatay doon sa cross. Yung sarili niya, yung ipinako doon sa cross. Para iula ang pinaka-perfect kag-righteous nga dugo. Kagkatong nga dugo, amo to ang bayad sa aton nga mga pagkakasala. Then, sa pamamagitan ng dugo na yon, isang beses lang yon. Once and for all, matod pa sa Hebrews chapter 9 and chapter 10. Once and for all, sa isang dugo na giula na yon, is malilinis na kayo sa inyong kasalanan from past, present, and future. Yeah, yun yung paglilinis. Hindi nyo kailangan yun palagi na, mag-offer liwat. Hindi, isang beses lang. Kasi isang beses lang inalay ni Kristo yung buhay niya, bayad na yung kasalanan nyo from past, present, and future sins. Bayad na po yun. Yun yung pagka-perfectness ng kanyang blood. That's why, becoming unsaman high priest, did not take on himself the glory. Grabe, no? Grabe yung ginawa niya, mga kapatid. Yeah, yan yung ibig sabihin, bakit siya greater priest, high priest, saka perfect priest. Now, other section, second section. Ngayon, pag-usapan natin yung nung siya ay nasa katawang tao, or nung siya ay in the flesh, or nung panahon na siya ay nasa sanlibutan. Tingnan nyo yung versikulo mamaya. Sa pagka-in the flesh niya, ano naman yung mga differences? Ano naman yung pagkakaiba niya sa ibang mga priest or mga tao? Yeah. In human, ano siya? Perfect siya. And sa pagka-human, he humble himself. Paano? Ngayon, pag-usapan natin yan verse by verse. And, yeah, in human or in the flesh, yeah, fully obey the Father. Tatlo, sa context, sa in the flesh, perfect human, he humble himself, and fully obey the Father. Now, tingnan natin yung verse 7. In the days of his flesh. In the day of his flesh. Nung sa panahon na siya ay nasa sanlibutan. Jesus offered up prayers. Now, ito yung gusto ko tingnan ninyo Kasi marami yung mga mali na mga interpretasyon dito. Makinig kayo, tingnan nyo mabuti to para may malalaman naman kayo. Now, tingnan nyo po to. Kasi baka ma-misinterpret to, tapos makapag-usap tayo sa mga other, mga religion. Si Christ yung ganito, ganyan. Si Christ, hindi totoo yan. Hindi yan siya Diyos. Ang isa lang ang Diyos, yung Father lang. Kasi lack kayo sa understanding, hindi kasi kayo nakikinig. Tingnan nyo to. Jesus offered up prayers and supplication. Yeah. Kailan na panahon to? Yeah, ito ba? Jesus offered prayers and supplication with loud cries and tears. Kailan na panahon to? Yeah, in the days of his flesh. In the days of his flesh ba? Yeah, tingnan nyo yung Tagalog Bible nyo sa kanyang versikulo. Nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluwang nakiusap sa Diyos. Ito yon nung siya ay nasa lupa. Siya ay nanalangin and nakikiusap sa Diyos na lumuluha or tears. Si Kristo pala umiyak. Umiyak ba si Christ? Anong pinakanubo ka na verse? Jesus wept, di nyo balaan? Di nyo balaan niya higit to? Sulo-sulo nyo lang, nawayo mo naman. Yeah, umiyak si Christ. This supplication, nagahibi siya, hindi tungod kayo sa kasakit, no? Nagahibi siya sa pag-ampo. Yeah, sa pag-ampo ba? Amo na nga isa sa example sa prayer naton nga gahibi gid si Kristo. Si Kristo in the human flesh, in the day of his flesh, while siya nag-pray, gahibion gid siya. Some of you mag-pray siguro gahiga kadlawanay pa sa pagkaon,
gatudluanay pa. Kita yun sa Facebook nang pray sila nang joke daw nga pray sa birthday. Ginoo, salamat sa pagkaon sa mga tubangan. Unta sa mua ra mang good noy nga nag-invite man tapos ang lain pa ani karon Ginoo, mudala pa jud ni sila, mga wala jud ni sila batasan, mga bugag na ong adto. Di ba gingo nila na joke tong prayer ma? Hindi ganoon na kapatid, that is blasphemy. Huwag niyong gagawin yan para lang sumikat, para maraming views. Huwag niyong gagawin yan. I tell you. Huwag niyong gagawin yan. Diyos yung parang ininsulto niyo sa ganong prayer. And prayer. Pero iba man yung prayer na may litson sa tubang niya. Itong prayer kita sa Facebook ha. Itong prayer nga. Itong sa video. Kita niya. Tama yung nakita. Masing nakita niya to. Gabi nga. Ano nga. Abi ko may patay. Galing nag-pray ka sa pagkaon. Grabe nga prayer. So hindi man yapon maayong na prayer to. Overacting naman to iya nga prayer to iya. Overacting and blasphemy. Dalawa nga prayer ba? Overacting kag blasphemy. Hindi yan nakakalugod sa Diyos. That is disgrace sa Panginoon. Huwag kayong mahiya kung kayo ay na-touch by the Spirit habang nagpipray. Huwag kayong mahiya kung nag-iiyak kayo na magpipray. Na yung tumutulo yung luha nyo, kahit na hindi nagsasalita yung bunganga nyo, pero tumutulo yung luha nyo. Kasi yung prayer nyo ay talagang yung parang talagang sumpay sa pananampalataya nyo. At saka sumpay sa daing at saka paghingi nyo pagpatawad ng patawad sa Diyos. Huwag kayong mahiya na ipakita yung totoong prayer. Sa kwarto, sa prayer meeting, as long as ito ay nakakalugod sa Diyos. Yung in prayer, hindi kailangan na sabihin mo lahat yung malakas kasi ang Diyos doon hindi nakakarinig. Pinuntutan na nga istorya na Ginoo hindi ka bati. Ibiskan sa imo una lang. You know, if you open for Samuel, si Ana, akala ni Eli, lasing siya. Kasi habang nagpipray siya, bumubuka yung bunganga niya, pero walang lumalabas na words. Alam niyo yung prayer na bumubuka yung bunganga niya, pero walang lumalabas na words? Actually, yan na prayer is parang talagang sincere na prayer. Yung, wala sa nagagawa, pero bumubuka yung bunganga mo, that is sincere na prayer. Yeah, example si Ana. Hindi yan lasing, sincere yan na prayer. Yung talagang tutuod gid pagampo sa Ginoo. So, yan na prayer is nakakalugod sa Diyos. Example natin dyan si Christ. Kita nyo? Why? Jesus offered prayer supplication with loud cries. Loud cries meaning yung pagpipray talagang yung makikita yung tingala mga disciples niya gani. Even nag-pray siya and tears to him who was able to save him from death. So, ang question, natatakot si Christ sa kamatayan? Kasi umiiyak siya? Yan ba yun? Yeah. Dapat nyo kasi maintindihan to. Nung siya ay nanalangin sa Diyos, nung umiiyak siya, grabe na panalangin. Ano yung panalangin niya? Nailigtas siya ng Diyos sa kamatayan. So, meaning natatakot si Christ sa kamatayan? Hindi. Ang tinutukoy na iligtas siya sa kamatayan, yung kanyang resurrection. Kasi pagka walang resurrection, hindi pa kayo bayad sa kasalanan. Hindi pa natapos yung redemptive works. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 15? Pagka hindi muling nabuhay si Kristo, walang kwenta yung ating pananampalataya. Tama? Kasi yung pananampalatayaan natin hindi nabuhay. So meaning, yung pananampalatayaan natin hindi makapagliligtas. Hindi nga niya nabuhay sarili niya. Pero dahil siya ay nabuhay, meaning, yung pananampalataya natin sa kay Kristo na muling nabuhay at namatay dahil sa ating kasalanan at muling nabuhay, talagang makapagliligtas. Kasi isa na ebidensya na tayo ay ililigtas niya, siya ay muling nabuhay. Yun ay picture na ikaw ay inilublog doon sa bautismo at muling iniahon. Sa pag-aahon mo doon, meaning yung kasalanan mo is nailibing kasama ni Kristo. At yung pagkaahon mo, yun yung bagong buhay na kasama ni Kristo. Kaya yung resurrection, pinaka-issue yun sa gospel. Walang resurrection, walang muling pagkabuhay, walang bayad pa. Wala pang kumpleto yung pagkatubo sa atin. So, ipinakita sa resurrection na kumpleto na yung paggawa ni Kristo ng kanyang atonement. Kumpleto or makapagliligtas. At saka, yung muling pagkabuhay niya, isa din yun na ebidensya na, tinalo niya na ang kamatayan at tinalo niya na ang kasalanan. So, that's why issue yung resurrection. Kaya sa gospel, hindi pwede walang resurrection. Hindi pwede puro lang kamatayan ni Kristo, kamatayan ni Kristo. Of course, pero hindi lang puro ganun yung gospel. Ang gospel ay binubuo ng death,
burial, and resurrection. Yan yung gospel. Binubuo ng tatlong ganyan important na message. Kasi doon sa death, burial, and resurrection, natapos ang gawain ng pagtubos sa atin. Then, kompleto ang kaligtasan natin. Yeah. Dapat nyo maintindihan yan. That's why, itong prayer na to is tumutukoy sa kanyang resurrection. That, what? To him was able to save him from death, and he was heard. He was heard. Meaning, talagang na-resurrect siya in the third day because of his reverence. Na ano yung reverence? Hindi yung si reverent hindi. Reverence, kung tatranslate sa Tagalog, yung paggalang. So meaning, sinagot siya ng Diyos dahil sa kanyang taas na paggalang sa Ama. Ganun ba yun? Tingnan natin yung other version. Ano yung reverence dito? Sa NIV, his reverent submission. Meaning, yung totoong paggalang pala, yun pala yung pagsasubmit niya, yung pag-o-obey niya. Amen? Yun pala yun! Yun pala yun! So meaning, as example natin sa reverence is obedience, isang example natin si Christ. Kung paano niya, gituman ng Ama sa pamamagitan ng kanyang reverence. Reverence, and submission. His reverent submission. Now, other version. Ano sinabi sa King James Bible? He feared. Kanina, reverence. Ayan, yung reverence na yun, papuntang submission. Pero dito, feared. So, meaning natatakot siya sa Diyos? Ganun ba yun? Kasi yan tinutukoy dito, balikan kasi natin. Kasi ito yung tinutukoy dito. Human flesh kasi. That's why importante context. Human flesh kasi yung tinutukoy. Meaning, sa kanyang pagkatawang tao, nag-submit siya sa Diyos Ama, at gituman niya ang Diyos Ama, at yung pagtuman at pag-submit, sumpay yun sa paggalang at sa pagkatakot. Kaya in human flesh, nagiging example natin si Christ kung paano tayo matakot sa Diyos, sumunod sa Diyos, at sumabmit sa Diyos. Nagiging Now, here, New King James, mas gwapo. Ang fear dito, godly fear, gyapon. Is godly fear. Ang tinutukoy naman dito is yung in the days of his flesh. Na naman, mga kapatid. Kung si Kristo, ganun siya sa pagkatawang tao niya, iunsaman mo! What you? Si Christ na yun, Gipakita niya lang yun as an example para sa mga mananampalataya na katulad nyo. Kumusta kayo, mga kapatid? Kayo ba ay sumusunod sa Diyos? Kayo ba ay natatakot sa Diyos? Kayo ba ay nagpapasubmit sa Diyos? Mismo yung anak niya na belong sa Trinity God, ginawa yun in human flesh. Kumusta kayo, mga kapatid? Dapat nyo evaluate yung sarili nyo. Dapat nyo evaluate yung sarili nyo. Huwag niyong gawing lango-lango ang pagpangalagad sa Diyos. Hindi pinaka-reason yung bata pa kayo para maging blasphemo kayo sa Ginoo. Kasi pag bata pa kayo, hindi kayo matutong gumalang at matakot sa Diyos. Hanggang paglaki nyo, magiging katulad kayo ng bonsai na pananim. Malaki na yung edad nyo, pero parang mongoloid kayo sa pagpangalagad sa Ginoo. That's the reason. Yan, makikita nyo yan mamaya sa verse 11 and 14. Wag yung gawin yung gano'n, mga kapatid. Matakot kayo sa Diyos, bumalang kayo sa Kanya. Then, He will exalt you. Mismo yung anak, ginawa yun. Ano na lang kayo ng mga makasalanan na gingrasyahan, ginkaluyan lang. How about you? How about you? Examine yourself. That's why yung serving the Lord, hindi yun langulango. Hindi yun pakitang tao, hindi yun mga kapatid. Kung may mga gawain na pupuntahan nyo, magiging serious kayo. Serious kayo, i-apply nyo yung natutunan nyo. Ipakita nyo sa mga mas bata sa inyo or mas matanda sa iyo yung totoong paggalang, pagkatakot, at pag-submit sa Diyos. Dapat sana mangyari yan sa buhay nyo. Para hindi kayo katulad ng mga immature, yung mga matatanda na kayo pero baby pa rin kayo. Pangit tingnan yun, parang mongolod yung kanan, mga kapatid. Although he was a son. Tingnan nyo although he was a son, Although he was a son. Pero ano daw? He learned obedience. Ito ba? Here. Ito yung ibig sabihin yan. Ganyan. In context. Even though he was a son, he learned obedience. And kayo? Ano tayo? Sinners. Tinubos, ginkaluyan. Kung waay siya, waay takalwasan. Dito ka mo karon sa dagat-dagatan na po yung mga kapatid. Dito sana tayo. Pero because of this son ba, he learned obedience. So,
Ang obedience na learn niya? No. Pinapakita lang na si Christ is always obedient to the Father. And magiging example yon sa atin. Kaya, yung learn dito, hindi sa kanya, sa atin. Yeah. He learned obedience through what he suffered. Ano yung suffered niya? Yeah, lahat ng sufferings. Yung kanyang, yung pagdidisgrace, pagdudura sa kanya, pagtatapon sa kanya ng bato, pagtuslok sa kilid, paglampos sa iya, pagbutang sa korona, paglansang sa cross, lahat yun na sufferings para sa atin, para sa ating forgiveness of our sins. So, ginawa niya yon para what? Gawin ang kalooban ng Ama. Yun yung obedience. Para gawin ang kalooban ng Ama, nag-suffered siya. Yeah. So, yung suffering niya, ano? Obedience. Obedience yung suffering niya. So, amo na nga, hindi ka mapati sa mga pastor o mga preacher karon na kung maging Kristohanon ka, wala sufferings, no? Obedience is suffering. Naintindihan nyo? Kung walang obedience, you never experience sufferings. Yung pagsunod mo kay Kristo, suffering yun kasi yun ay contrary sa kagustuhan mo. Tama? Yung kagustuhan mo, iba sa kagustuhan ng Diyos. So, kung susundin mo ang Diyos, meaning, parang nagsasuffer ka sa mismong kagustuhan mo. Pero, ang bunga naman yon, ang kapalit naman nun is, what? Blessing. Blessing, mga kapatid. Yun yung totoong blessing. So, meaning, yung totoong obedience is, nagagikan sa suffering. So, sino yung example natin dyan? Si Christ. Naway maging obedient children of God kayo. So, means you experience suffering. Ganito. Kung mag-obey ka sa Panginoon, tapos sa pamilya mo, ayaw kang magsimba, pero sinunod mo yung Panginoon na talagang na talagang maging isang anak niya, meaning sumunod sa kanya, ngayon, you are persecuted sa family mo. That is suffering. So, suffering and obedience. That's right. Dahil ang pamilya mo, ayaw kang magsimba, ngayon, dahil mas susunod mo ang Diyos, ngayon you are persecuted sa family mo. So, you may serve God, but you are suffered. Kita niya? Yeah, this is the meaning. Pastor, wala man problema. Pastor, okay man kami sa amon. Pastor, ang ako niya, pastor, basta ara lang ko sa puno sang bayabas, pastor. Nag-aabri lang ko sa akon nga Biblia sa cellphone. Pastor, idoy, cellphone pagid. No? Cellphone. Bala lang, pastor, basta hindi lang makig nanay ko, okay lang kuya. Tuod ka? I don't think so. Kaya ara ka lang sa puno sang bayabas. Pero bala nyo, why sila bayabas sila balay? Yapon, no? Actually, sa amon, may tanong ko to bayabas. May aring balay ko, may pader ni, may bayabas sa gilid niya. Nagtubo na, dalawa kabilog, iyang bunga. Pila kagi alagaan ko dito nga bayabas. Bala nyo, kagagmay siya nga puno, ginigtan ko gid siya. Gilagaon gid siya. Pagigot ko sa iya, nagdako, then, gagmay gapon puno niya, lain gini nga bayabas to gagmay, nagbunga siya, dalawa ka bilog, gambal ko dalong ko na simbahan, imo ko nga first fruit. So, pagkaaga kay dalong ko tayo Domingo, imo ko first fruit ba? Of course ako gapon makaon ni ako pastor niyo, mo pakita ko na sa inyo. Ay so sino naan ko kagkuan. Kakabog. So sila makita ni Garin, lagi tong bayabas to. Ay kinaon kakabog. So karon ang sino naka-beneficio sa akon first fruit? Kabog. Pero ang plano ko, pangitaon ko tani ang kabog. Kaya siya lang imuon ko first fruit man. So hindi na madakpan. So may lang kayo may nabilin niya isa ka bunga sa bayabas. So giya sinani ka rin ikaon amon. Tamis-tamis siya. So ano siya, kumbaga sa feeling mo, kumbaga ano ka daw, ay nalipay ka kanyaman ang imo nga ginpadako nagbunga, then nakita mo ang resulta. You know what? In obedience, makinig kayo In obedience, first, you may suffered. Pero, yung bunga ng obedience is sweetness of tinuod nga blessing. Kaya, ang bunga sa obedience, sweetness sa tinuod nga blessing. So, means, you may experience ang blessing of the Lord in the way of obedience. Walay obedience means you never grow in salvation, you never grow in faith, you never grow in your Christian life, and you always what?
Yeah. You always luya in serving the Lord. Kaya nga man, hindi mo gusto sang sufferings. Gusto mo permanente tauhay lang. Pero in obedience, you may face suffering, pero ang bunga is sweetness or blessing. Tama, that's right. Kaya nga man, ang bunga sang obedience ni Christ is nagbunga sang kaluwasan sang tanan ng mga pinili niya. Amen? Yeah, amo ni. So nakabenepisyo kamo. Then how much kung kamo mismo ang obedient children? Mas beneficiary sa inyong kabuhi. Hindi to Andrea, Ilonggo abi, kabuhi, kinabuhi ba? Yeah, kabuhi. So, magiging obedient children kayo mga kapatid. So, ang ebidensya na maging obedient children ka mo is makita ang suffering. Pastora, sa ubigit ko yan, pero hindi makita ang imo nga patient, ang imo nga hardship, ang imo nga ang imo nga paningkamot nga maga-enter sa rest. So, wala obedience dito. You are what? You are deceive yourself. You deceive yourselves. Verse 9. And being, ngayon ito yung bunga ng pagiging obedient ni Christ. Being made perfect. Sino yung being made perfect? Yeah, being made perfect. Wala ka mo Tagalog Bible? So, Tagalog Bible yung being made perfect. Kaya makita nyo yung answer. Here, si Christ ang tinutukoy, pero yung being made perfect dito, lahat din tayo ng mga nakabenepisyo ng kanyang obedience, nung mga nagsampalataya. Maging perfect din tayo kasi yung righteousness at perfectness ni Christ is, natapik sa aton or gisuot naton. Kaya isa rin tayo na nakabenepisyo. And, karon, He became the source. Source. Sino ang source? Si Christ. Ning Son. He is the source of our eternal salvation. So ano makikita nyo na salvation dito? Galing sa source sang Son. Ano makita nyo na salvation? Ano makita nyo salvation? Ano siya na salvation? Eternal salvation. Hindi siya temporal salvation. Hindi siya today na salvation, tomorrow na salvation, and next week na salvation, and next month, next year na salvation. Then after 5 years, wala na salvation. So, hindi amo na nga salvation. Eternal salvation means hangtod second coming. Hangtod dito na ta sa tinuod nga heaven. Hangtod dito na ta. Amuni nga salvation. Amuni nga eternal life. Amuni nga bunga sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng mga to all who obey. No, Pastor! Ang salvation pala natin is obedience. Sino naka-remember ng ating topic? Ano nga yung obedience dito sa Book of Hebreo? Ano nga yung obedience dito sa Book of Hebreo? I mean, ano yung faith sa Book of Hebreo? Wala dugay-dugay exposition ta, grabe study ko mo. Presyo na study mo, damo ko tingala si Jaira, damo ko Bible mo gabi mo. Tingala sa dadano mo ni kabasa. Tungkol kay I want to study more and more independent. Tapos ka mo kabalo dapat balik-balik ka topic na doon. Means wala kang obedient Obedient faith. Yung obedient dito because of faith. Means yung obedient galing sa faith. Yung pananampalataya nagbubunga ng totoong pagsunod. Yun yung buhay, living in saving faith. Kaya yung obey dito is yung totoong may pananampalataya kay Kristo. Dahil kung totoong may pananampalataya kay Kristo, susundin mo rin siya kung paano siya naging obedient for our salvation. Diyan, no tayo didoy. Here. So, Jesus in His human flesh is what? Is our example of how we humble. Una-una humble. Became man. As a son, He humble Himself. He obey God and commit iyang selves to God. So, same po kita. As example si Christ. So, kita po humble and commit ourselves to God and, obey God. This is, we say, this is for maturity. This is maturity.
Wala obedience, wala tutuod nga humble, wala tutuod nga submission or commitment or submission to God. So, walay bunga sang pagtuo. Kay bunga man itanan sang tutuod nga kaluwasan kag tinuod nga pagtuo. Ningari. So, kung wala sa amo ni ginatabo sa inyo kinabuhi, so, maybe questionable lang atong pagtuo kag atong salvation. Yeah, this is the meaning. So, kung of course, hindi ni perfect as kita. Si Christ ang perfect, pero kita hindi perfect. Pero, may ginatawag kita nga, ano topic natin last galing isa diyan natin tong level, effort, ano pa? Strive. May strive kita ya, may paningkamot kita ya. Tungod kay kini nga paningkamot, bunga gyapon sa tuod nga kaluwasan. Hindi siya perfect, pero ginapaningkamutan naton ang kanunay magpaubo sa Diyos, mag-submit sa Diyos, magtuman sa Diyos. Yeah, this is the meaning. We can deceive ourselves. Ayun, here, dalawa ba? We can deceive ourselves through our faith, pero we cannot deceive God through our faith. Tandaan nyo gidna. Pwede natin ma-deceive ang atong kaugalingon sa atong pagtuo, nga fake or genuine, pero hindi natin ma-deceive ang Diyos nga amo ang nakabalo sa ang tutuod mo nga pagtuo. Yan. Tandaan nyo gidna. So, kung wala maturity, so karon ginawag ta ka magsuon. Place your trust in Christ. Tutuodin nyo nga magtuo kay Kristo. Tutuodin nyo nga mga lagad sa iya. Tutuodin nyo nga sandigan siya. Tutuodin nyo nga isurrender nyo kabuhi sa iya. Yeah. Then you may experience this kind of fruit of salvation. Yeah. Or tinuod nga pagtuo. So, you are matured. While the other hand, the danger of maturity. Yeah. Diri karon kita mag-end sa the danger of maturity. Ano makita niya sa dalan na may ginahimo nga kwan nga dalan nga wala natapos. Ano kabutang niya? Danger. Prone area. Prone area. Nabasa ko lang to sa mga gimoy mo, mga kwanta. Nabasa ko lang to sa mga joke. Prone area meaning hindi mo gito siya agyan. Kaya nga man surbol gid base kon may late birthday mo sa November 1. Okay? May mo sa November 1. You know, may isa sa Tagumpay. So, bago malabot ang ibang storya na kita gamay. Okay. Dali tapos namin dapat na eh. Now here, dito sa Tagumpay, may ara kong giampuan nga nadisgrasya siya last, I think 3 years ago pa. Pero karon nagpaampo siya tungod kay nga bata mag-abroad. So na-remember ko tong nadisgrasya siya. Si Uncle Blank, uncle lang si Uncle. Now, ito nadisgrasya siya, palakat siya sa kwan, sa Davao. Gabi na. Problema, 3 kabilog. Ubog sa problema. Laki sa Davao, problema, ubog alin sa Tagumpay, Esperanza. And pangalawa, huwag suga. Yung motor. Sino tao, biyahe, kalis, Esperanza sa Davao, may suga motor mo. Pangatlo, may suga. Flashlight. Flashlight? Lighter kita. Berarti kasi dong, gue mah berarti kasih upung gue. Mas mga berarti kasih upung gue. Kenapa itu naman eh masih gini customer sa tagoro lubat na to. Gimana lubat to? Disgrasya sa buluan. Ang buluan atau pag glass na yung buluan? I think buluan ya. Ito may nakabutan dito danger prone ya. Wala nakita kaya nga una-una ang pugbog siya. Pangalawa, lighter ya nga flashlight. So karon banggaan niya no. Bala ang buta banggaan niya. Bako kag pison. Yeah. Ano di madruwing tsura niya? Grabe tsura niya. Abi namon gini makataya siya panawag na sa Ginoo mo. Oh, ang bas ni angkol nga tong utod niya. Ipatawag si pastor kay magampo. Grabe ba balda sa ang motor niya hindi na madruwing. Si Joyce, kaya naman siya di ba ito kajote. Nabili nito motor sa subong wala na to kay balda na kayo. Diba mangkol ko itong utod niya. Angkol nga, disgrasya si utod mo. Gusto niya yan o. Isdugo ng bako. Isdugo ng bako. Grabe nga amats mo no. Grabe nga amats. Yeah, danger. So in danger, wala ka kabalo, you may disgrasya. And isa pa, in danger, lock ka sa mga tolls,
Yeah, lakas sa tools para mabalaan mo ang dalan, makita mo ang sakto nga dalan. So maybe disgrasya ka gid. Same gyapon I think sa Christian life, you are in danger pagka wala ka sang sakto nga knowing. Kita nyo? Pagka wala ka sang sakto nga knowing, kag wala ka sang suga, ano gani ang suga sa salmo? Anong suga? Kaya ang pulong sang Dios. Pagka wala ka sang pulong sang Dios, wala ka knowing, disgrasya ka gid utod. Abyan, disgrasya agad. Totoo na. So, kailangan mo sang pulong sa Diyos para may balaan mo ang tama nga dalan. Para hindi ka bangga, bako. Hindi ka, kay. So, immaturity, amo ni permente. Amo na nga, taga-bangga nila. Aluya naman sila mga lagad sa Ginoo. Hindi ka rin nadasig naman sila sa wali ni pastor. Din, dasig naman sila. Nadasig sila ka prosperity gospel, nadasig sila sa motivational na preaching, dasig sila. At dugay bangga naman sila kay way sakto nga foundation na luyan na naman sila. Ano rin maturity? 10 years, 20 years, sige po na muna yak buhi. Ay harap ko sa esperanza gani, dugay-dugay na ngalagad sige no, wala na balik balde niya, wala sa punta sa simba. Tinunto, di ba? Tinunto because of immaturity. So, in immaturity, wala makita nga obedience, submission, kag wala makita sa nga tawag na sa here. Yeah. Commitment sa Ginoo. Yeah. Kag prideful, prideful. Immaturity, hindi na siya patudlo. Kaya man prideful. Amo na nga hindi siya magdako, hindi siya magtubo kay prideful siya. Yeah, prideful. So, hindi siya gusto tudloan. Amo na siya. Maybe ka pamati sa iyo pero dugay why na di sa patudlo. Yeah. So, immaturity. Ako biskan sometimes na may pride ko kay gusto kay sa kung tudloan ko sa akong nga mentor, dugabo sa akong pride. Why kulang pa ako ni balanaw? Doon ay kayan sa akon. Yeah, kisa gamo na gabo sa mo sa tugay. Of course, kisa tungod kay nga siya lang study yaw. Amo na una siya lang study yaw. Ano bisa magtudlo nga di wala big ko kabalo. Amo ni una bisa magtudloan ko sa akon nga mentor. Pero kinahanglan ng acceptance and willingness to teach. In teaching. Kailangan willing ka magpatudlo. So karon still today, I accept. Then I may grow in relationship. I will grow in the Bible. Grow yapon. Still today. Even my mentor, continue sa akin. Then, accept yapon. So, padulong sa maturity. Pero, neglect nyo ang Word of God, neglect nyo ang teaching, and never grow. Your pride, your nubo kayo nga knowledge, you never grow. That's why here, about this, we have much to say. Kita nyo, dahil kataani kami hambal sa inyo ba? Regarding sa pagka-priest ni Christ, regarding sa submission, obedience, ano man itong context natin? Kag-commitment regarding sa ito, dahil kataani kami hambal sa utos ng Hebreo. Pero here, and it's hard to explain. Ano yung problema nito ba? It's hard to explain. It is hard to explain. Why? Since you have become dull of hearing. Isa nga problem sa immaturity, dull of hearing. Tagalog Bible, sundin sa Tagalog Bible. Napakabagal umunawa. ESV, tanaw sa ibang version. You no longer try to understand. This is dull of hearing. Hindi siya bungol. Kasi hindi siya ambang, hindi siya kaintindi. Hindi lang din siya mamati. Hindi lang din siya mamati. No longer try to understand. Actually, wala sang mango. Nga tao, wala sang bobo. Wala. Boba, ara, itong artista. Pero bobo, wala. Sa Christian, wala. Maybe may slow. Ako, slow ko, Ato, abin nyo sa ako na, Pastor Guy Brightly, no, slow ko, Even sa drumming dati, nagtoon ko, slow ko. Pero strive lang gid ko yung magtuon. Strive lang gid ko yung mamati. So, din pala ang kapaning kamot. Sobra pa siya sa dali lang akong past learner. Mas sobra pa siya sa past learner nga wala nagatuon. Amo ni siya. So, hindi ka mo magkabalaka, Pastor. Hindi ko pa intindi. Hindi ka mo pa intindihan. Pangayo ka sang bulig, sang tagiya, sang kaalam, ang balaang Espiritu Santo, mag-wisdom, para enlighten. Ano man, abi kayo, hindi ka nagre-intindi, hindi pagid gampo. Why pagid desire nga magtuon? Why, gidi?
pero kung i-desire mo, amo challenge ko sa mga Bible school student, i-desire nyo gid. Ngayo gid mo kaalam. Kaya sabi nyo, bright gid sa pastor kayo ng study nyo, nami gid, no? Isa, dumo, wadaan ba na, kaya hindi ko maintindihan. Gagamitan mo, grabe ang Bible ko, pero kisa may part niya, hindi gid ako maintindihan niya. Why ko lain ni mo, Lord gid ko. Ampun ko sa Ginoo. Magdugay damo sang revelation ko sunod-sunod na ako. Di take note ko na dayon, take note ko na. Di ko na palipatan. Then i-arrange ko na pagka Sabado or Biyernes tapos na wali ko. Abi nyo bright no? Kung wala sang balang Espiritu Santo, why gapon ko. So nagatuon lang ko tungod sa paningkamot sa bulig sang balang Espiritu Santo gid. Yeah. Try to understand gid. Ari gid try to understand. Yeah, the problem is dull of hearing because they no longer try to understand. Look at NLT. Yeah, ano ang dull of hearing? Yeah, ano magandre? Yeah, dire kay spiritually dull and don't seem to listen. Yeah, this is the problem. The problem dito. Kung amo ni Christian life naton, wala gid sang bunga sang obedience submission. Yeah, wala gid sang bunga sang humbleness dito. Yeah. Because this kind of character. Spiritually pagid. Spiritually. So, dasig ba? Huwag ko na arrange mayo ba? Okay. ASB, verse 12. For though by this time ba? Ano daw? Tani lang yung teachers na kamo. Isa NIV. In fact, though by this time, you ought to be teachers. Same sila. Pero pero here ba, problem, pero subong ba, you need someone to teach you gyapon again. Dugay na Christian, 20 years na, sa gyapon, perminti lang ginatudluan, perminti lang kuhan, kani man gin manunudlo na, amo ni ba, dapat tagapagturo na sana kayo. Pero ngayon, still, baby lang gyapon, kumbaga, tani kakao na kamo sang sang dukot, kaya nyo na, subong gatas lang yapon. Same ba karon mga topic na to na. So, means immaturity. Amo ni challenge ko sa people, kay Miko, kay Karen, hindi ka mo perminti magsalit sa amon. Ay, amo ginagawa, sa body of Christ, sa body of Christ ba, may ara sang preacher, may leaders dito, may teacher dito, may gahandle sang youth dito. Tanana, body of Christ. Hindi tanana, si Pastor Amuni, musician Amuni, no. Body of Christ. So, sa body of Christ, mag-group kita tanan, hindi lang ako. So, muna challenge ko sila perminti. Challenge sila perminti. Tungod kay, gusto ko nga sila, nanging teacher na. Hindi na kailangan nga sila tudluan perminti. Of course, sa high understanding, kailangan nyo gid kami inyong pastor. Pero, ang tanan nyo nga batian, i-apply nyo, kung itudlo nyo man sa iban. So, this is to say, nanging teacher man kamo. Natingnan nyo you need to someone teach you again. Ano nga teaching ni? Basic principle pagin. Meaning to mga primary pagin. So, kailangan pagin sa tudluan sang basic principle sang gospel. Hindi na dapat ka muna mismo nakabalo. Of course, naintindihan kong iban na bago pa. Pero nang dugay na, 3 years nang katudlo gospel dire. So, dapat, kamo na mismo kabalo sa gospel. Then, you may teach yapon sa iba. This is maturity. The basic principle of oracles of God. Ano ang basic principle sa oracles of God sa NIV? The elementary truths of God's Word. Meaning, itong basic, itong elementary, meaning itong pangunahin. Damo sang mga Christian karon dugay na pangalan sa Ginoo, hindi pagapon kilala si Adan, si Eva. Sino na ba si Eva, di ba? Budlan na mo na eh. Hindi niya kapon kilala kung sino nagpatay kay hindi niya kapon kilala kung sino to nagtunga sang Red Sea. Si Juan si Abraham, ulit si Abraham, basic principle. Sige hapon. Nagtudlo ko dito sa mga bata sa mga pasalamaton. Actually, I will bless gapon sa ilang na kinabuhi. Tungod kay in basic principle, kabalo sila gapon. Grabe, abi gapon magtudlo ang mga reformer dito sa Sovereign Grace. So, okay ang mga bata. Pero itong nagtudlo ko high na, medyo lis lang intindi. So, i-try ko man lang. So, what I'm talking, basic principle or elementary doctrines, dapat common na sa inyo. Dapat common na sa inyo. Para hindi ko mag-explain sang dalom, para understand na kayo. Now here, the basic principle or elementary doctrines of God's truth. Now here, you need gyapon milk.
Sino ang kinanglan sang gatas? Dako na o gamay pa? Si Doy ginapamanggot ko na permente. Doy, malaki na ikaw, Doy, baby pa. Kumata daw ma. Malaki na ikaw, baby pa. Ang bayan na permente, baby pa. Kaya nga man, gusto niya magtiti. Kaya magaman siya nga dako na. Hindi ko man siya matitiyo. Hindi, baby pa. Matiti. Puro ka mo. Baby pa ka mo, dako na. Ikaw ka mo, dukot. Hindi ka mo sa reklamo. Kaya kanon nga, bago tigang. Okay. This is not solid food. Meaning, here. Not solid food, meaning, mati ka mo. Not solid food, here ba? In solid food, meaning, ari ba? If you are corrected by God, according sa yung scripture, you need to accept. Accept ba? Accept. This is solid food. Pero, kung matured pa ka mo, si pastor na naman, gigo, yun na naman po. So, meaning, ano gusto mo permente? Sister, nagambalang pulong sa Ginoo. I-bless ka niya, gid. Grabe, kagid ka pala hanggang sa Ginoo. Yes, sis. Okay lang, sige, madayon ka lang pag pagkasala, sis. I don't think so. Di pwede. Maturity means you eat solid food. Meaning, you may accept correction. Reproof, rebuke. Yeah, this is the meaning. Solid food. Pero ang mga milk, pakanasang solid food. Yeah, hindi sila kakaya. Hindi sila usak. So, karon untat sila simba. Yeah, amo na yung problem dito. Yeah, problem dito. Kasi sa chapter 6 pa-expand na. Pero tapos na ni, dalawa na ang versikulo. For everyone who lives on milk, meaning baby ba? For everyone who lives on milk, what? Is unskilled in the word of righteousness. Why? Since he is a child. Ano ang unskilled? Tara natin ng other version. Yeah. Being still infant is not acquainted with the teaching about righteousness. Now, another version. Berean Standard Bible. Berean. Ang Berean Standard Bible sa unskilled kag sa acquainted is inexperience. Yeah, inexperience in the message of righteousness. Meaning, never siya experience suffering because walay obedience. Kanya? Yeah, never siya experience suffering tungod kay wala obedience. This is we say unskilled. Wala siya nahanay, wala siya nasanay. So wala siya na-train niya. Anong verse message ang Tagalog Bible sa text? Tatanawon nyo. Wala pang karanasan. Yeah, wala pang karanasan. So, kung walang karanasan, wala experience, can never experience obedience. This is the meaning. So, permente lang siya, what? Kita mo ng tao nga wala ka experience mag-basketball, pa-basketball ah. Kaya biskan sa gatos ka tira na, garlapaw sa board na tiro niya. Yeah, same. Agang why scared sa billiard? Pa-bilyara. Tapos mabilyar wala pa tahi ka, tapiti, puro gisi. Puro gisi. This is the meaning. Unskilled. So, in Christian life, unskilled, unexperienced, yeah, this is we say, baby pa. Baby pa. Wala pa siya totally experience sang tawag na Christian growth. Yeah. So, hindi siya naka-experience ng correction, reproof, training for righteousness. Wala niya na-experience. So, means, wala siya nagatuman sa pulong sa Ginoo, wala niya ginaccept ang pulong sa Ginoo. This is the meaning, and this is we say prideful. So nagapabilin siya nga inexperience. So walay growth sa ene. Pero ang matured experience, trained. Yeah, this is we say matured. Now verse 14, tapos na. But solid food is what? For the mature. For those who have their powers of discernment. Yeah, this is mature ba? May gahom sa pag-discern. And trained by constant practice to what? Di padulong. Distinguish good from evil. This is matured. Kabalo siya magbana-bana sang tama kag mali, sang maayo kag hindi, sang Diyos nun kag kalibutanon. Yeah, this is matured. Now, another version. But solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish. Amo na pinakapunto gid. Ang matured is what? Distinguish good from evil. So, if you are matured, always you distinguish din ka makadto kag kung din hindi pwede makadto. Tama?
Kung diin ka pwede mag-join, kung diin ka pwede mag-join. Tama. Kung diin ka pwede magsimba, kag diin ka hindi pwede magsimba. Tama. This is distinguish. Discernment. Yeah, tama. If you're matured, you may distinguish. Ano ang pwede kag hindi pwede. Balaan kag hindi makapabalaan. Atuan mo, distinguish mo kung makapabalaan ba ng atuan mo o hindi. Yeah, that's right. That's right. This is to say distinguish good and evil. Maka-influence sa imo or sila maka-influence sa imo. Yeah. Or mangin blessing ka or hindi ka mangin blessing. Yeah. Mangin good example ka or mangin good example ka. So kung imuon mo ni mangin lights ka ba or hindi ka mangin lights. This is distinguished. Yeah. Every moves, every action, every atuan, every pagaymuon, you may distinguish. This is matured. Mature. Yeah, this is mature. Ito din, ha? Yeah, simple kayo. Now here, simplify. Tindog kita, yung maturity. Sige, little son, tindog kita, tapos na. Yung maturity, ano makita natin? Immaturity, this is we say, walay obedience, walay submission, walay humbleness. So, this is what happened. Yeah, dull of hearing. Yeah, and baby Christian. And unskilled in the teaching of righteousness and lack of discernment between good and evil. But we pray here, karon nabatian nyo ang good news, naway mag-grow ka mo sa pananampalataya, naway makikita yung bunga ng kaligtasan sa inyo, at pangarapin nyo at lasapin nyo palagi ang salita ng Diyos para magbigay sa inyo ng kaliwanagan sa tamang paroroonan. And you may know the good and evil, and you may grow in the salvation of our Lord. Okay? Kaya Pastor Orlan, palakpakan natin ng Ginoo.